Magandang araw, BM Pilipinas. So, andito tayo ulit sa Pampanga. Kasi maraming buhangin, tambak ang buhangin. So, dito tayo sa MFR Trading OPC. So, araw-araw dito ako. At ayan. So, itong mga materials namin, ayan. Buhangin, vibro, gravel, graba. Mga tubular, meron din. Chicken. Ito yung sales. Yan sila sa loob, yan. Yung mga truck namin nagkakarga. Yung isa naghihintay na makargahan, yung isa nagkakarga. Meron din kami sa labas. So, yan, nagkakarga rin ito. Dalawang truck din dito yung nagkakarga. Yan, itong mahaba, 20 feet. Shout out sa mga pinante namin masasipag. Yung isa naman, ayun. So, andun sa kabila. Forward yon, kayang kumarga ng 1,000 na stage before. So, malaki yung mga truck na yun. Meron, nakalis na pala yung isa. So, tuloy-tuloy yung hanap buhay. Ito si Rosie. Ayan. Shout out kay Rosie sales namin. Kasi Bisor Pits. Good morning, mga people. So, ganito ang setup namin araw-araw. Itong MFR Trading OPC, 14 years. So, matagal na talaga to, kaya marami na talaga ang customer ito. Pero kahit naman gaano katagal yung negosyo, kung hindi natin naalagaan, pwede pa rin manghina, pwede pa rin bumagsak. Kaya araw-araw pa rin ako nandito. Doon naman sa mga negosyante na bago, kasi marami akong followers na mga bagong negosyante. Ang advice ko lang sa inyo, sa mga bagong negosyante, sa mga nagsisimula, kailangan talaga hands-on kayo dyan. Ikaw dapat yung unang papasok sa umaga, ikaw rin yung yung huling lalabas sa gabi o sa hapon. Para alam mo kung ano yung mga nangyayari sa mga unang oras ng negosyo mo, at alam mo rin kung ano yung mga nangyayari doon sa huling mga oras ng negosyo mo. Gawin ako nung una, alas 7 ang pasok namin, 6:30 pa lang nandito na ako. Out namin is 5. Nauuwi ako niyan minsan 6:30, alas 6. Pero ngayon hindi na, kasi binibigyan ko ng oras dito, minsan 1 oras. Mataas na yung 2 hours ako dito dahil may mga iba na ako negosyo. Importante kasi talaga na habang nagsisimula yung negosyo natin, nalalaman natin yung proseso nito para yung mga posibleng maliliit na pagkakamali, maikokorek kaagad natin at hindi tumatagal. Kasi habang maliit pa yung negosyo mo, madali siyang i-correct. May mga instances dyan na posibleng mangyari na kung pabayaan mo, ilalaki at magiging problemang malaki yan kapag lumaki na rin yung negosyo mo. So, susubaybayan mo siya, iingatan mo yung mga posibleng pagkakamali, at kung meron man, iko-correct mo kaagad. Pinag-aaralan yung negosyo. At saka dun ka rin kasi makakagawa ng sistema. Makakagawa ka na ng sistema kung nandun ka mismo. Hindi mo magagawa yung sistema kung ang mangyayari yan, drawing. Wala ka dun, wala ka dun mismo, tapos gagawa ka ng, may mga negosyanteng ganun pero di ako naniniwala ron. May mga nagbebenta ng program na ito ang system na negosyo na binebenta nila, pero di ako naniniwala ron, hindi mag-click yung mga ganun. Kung ikaw may-ari ka talaga mismo ng negosyo at ikaw ang gumawa ng sistema ng negosyo mo, malaki ang pagkakataon o posibilidad na umasendo talaga yung negosyo mo, kasi ikaw mismo yung nandun eh. Para ka sa akin, makakagawa ka na ng sistema sa negosyo mo kung ikaw mismo, kabisado mo na yung negosyo mo. Magandang araw, Bayan Pilipinas.